Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang pinakabagong ulat sa panahon ngayong February 24, Tuesday. Maraming nagtatanong kung may mabubuo pa bang sistema bago tuluyang pumasok ang tag-init, kaya ngayong update, sisimulan natin sa long-range window tapos saka natin sisilipin ang kasalukuyang lagay ng panahon. At kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa channel. Sa long-range forecast batay sa datos na nakikita gamit ang Google DeepMind Ensemble, sa susunod na linggo, may posibleng low-pressure system na lilitaw sa timog silangan ng bansa at inaasahang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Malayo pa ito kaya hindi pa final ang magiging galaw, pero tumataas ang chance ng development. Sa ngayon, mas may posibilidad na hindi ito magla-landfall sa kalupaan dahil pwedeng magre-recurve pa itaas. Ibig sabihin, maaaring lumihis habang nasa dagat at umakyat sa mas mataas na latitude. Pero kahit ganoon, may pagkakataon pa rin na ma-develop ito bilang tropical system, kaya ang dalawang bagay na dapat bantayan habang papalapit ang mga araw ay kung magiging mas organisado ang ulap at kung lalakas ang sirkulasyon. May senaryo rin na pwedeng lumapit ang sistema sa may eastern part ng Visayas at northern part ng Mindanao. Kung ito ang mangyari, mas malapit ang potensyal na epekto sa silangang Visayas at hilagang Mindanao, lalo na kung dadami ang moisture at mas magiging aktibo ang pag-ulan. Pero dahil long range pa, pwedeng magbago ang direksyon, bilis at lakas depende sa magiging galaw ng ibang weather system sa paligid. Kaya ang tamang mindset, kalmado pero nakamonitor at iwasan ang haka-haka habang hinihintay ang mas malinaw na update. Ngayon, balik tayo sa kasalukuyang panahon na mararamdaman natin ngayon mismo. Iisa ang dominant weather system na kumikilos sa buong bansa ngayon at ito ay ang easterlies. Isipin natin ang easterlies na parang moisture delivery mula sa silangan. Kapag marami ang moisture, mas madaling mabuo ang ulap-ulan, lalo na kapag umiinit ang paligid. Kaya ang mangyayari, pabago-bago ang timpla ng panahon. May mga oras na parang okay at maaliwalas, tapos biglang may ulap na magbubuo at may lugar na uulan, at may ibang lugar na hindi tatamaan. Dito pumapasok yung risk ng thunderstorms na pwedeng maging malakas sa maikling oras. At kapag malakas ang buhos, mabilis ang posibilidad ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na makakatanggap ng moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy rains. Kaya ang araw na tulad nito, ang pinakamagandang diskarte ay maging handa sa biglang shift ng kondisyon, lalo na bandang tanghali hanggang hapon kung kailan mas mabilis magbuo ng thunderstorm clouds. Para malinaw kung saan mas aktibo ang ulan, unahin natin ang Zamboanga Peninsula, Palawan, Basilan at Tawi-Tawi. Dito maulap ang kalangitan. At may scattered rains at thunderstorms. Hindi ito uniform sa buong probinsya, pero may mga window na pwedeng biglang bumuhos. Sa ganitong setup, ang flash flood ay pwedeng mangyari ng mabilis, kaya bantayan ang mga mabababang lugar at mga daang madalas bahain. Sa Zamboanga Peninsula, bantayan ang mga sapa at ilog at iwasan ang pagtawid sa rumaragasang tubig, lalo na kapag biglang lumakas ang ulan. Sa Palawan, Basilan at Tawi-Tawi, mag-ingat sa biyahe kapag hapon hanggang gabi dahil pwedeng biglang bumaba ang visibility. Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy ang kalangitan, tapos isolated rain showers or thunderstorms ang posibleng maranasan. Isolated ibig sabihin pwedeng umulan sa isang area, pero sa kabilang area, wala. Kaya hindi porket walang ulan sa inyong paligid ngayon ay hindi na uulan mamaya. At kapag ang thunderstorm ay naging severe, posibleng magkaroon ng flash floods at landslides. Sa Metro Manila, kahit saglit lang ang ulan, pwedeng mabilis mag-ipon ng tubig sa ilang kalsada, lalo na kapag barado ang kanal. Kaya kung lalabas, maglaan ng extra oras at mag-ingat sa pagmamaneho dahil madulas ang daan kapag may biglang buhos. Sunod, para sa hangin at dagat, ito ang kailangan tandaan ng mga nasa baybayin. Sa eastern sections ng Luzon at Visayas, moderate to strong ang hangin na mula east to northeast at moderate to rough ang karagatan na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 2.8 meters. Sa ganitong kondisyon, mataas ang risk para sa maliliit na bangka at mga mangingisda, lalo na kung lalayo sa baybayin. Kaya mas mainam na i-check ang local advisories at sumunod sa abiso ng lokal na autoridad. Kung nasa eastern coastal communities kayo, maging alerto sa bugso ng hangin at pag
alon, lalo na kung may thunderstorm. Sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin mula east to northeast at slight to moderate ang coastal waters na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Mas kaya ito sa maraming lugar, pero dahil malawak ang range, may ilang baybayin pa rin na pwedeng mas maging maalon lalo na kung may thunderstorm, kaya kung maliit ang sasakyang pandagat, huwag pilitin ang biyahe kapag dumidilim ang ulap at may naririnig na kulog. Ngayon, ito ang temperature at humidity update sa huling 24 hours na nagtatapos ng 8 o'clock p.m. yesterday. Ang minimum temperature ay 20.9 degrees Celsius bandang 5 o'clock a.m. at ang maximum ay 31.8 degrees Celsius bandang 2 o'clock p.m. Ibig sabihin, umiinit pa rin sa hapon at kapag umiinit, mas nagiging pabor ang pagbuo ng thunderstorms lalo na kung mataas ang moisture. Sa humidity naman, ang minimum relative humidity ay 47% bandang 2 o'clock p.m. at ang maximum ay 91% bandang 5 o'clock a.m. Kaya mas mamasa-masa sa madaling araw tapos mas bumababa sa tanghali pero tumataas ulit kapag dumating ang ulan. Kaya kung pakiramdam ninyo biglang maalinsangan tapos biglang dumidilim ang ulap, madalas ito yung kondisyon na pabor sa thunderstorm development. Para sa astronomical info over Metro Manila, ang sunrise today ay 6:16 a.m. at ang sunset ay 6:03 p.m. Ang moonrise today ay 11:00 a.m. Ang illumination ay 50%, kaya mas maliwanag ang buwan. Pero kahit ganon, kapag maulap at umulan sa gabi, mababa pa rin ang visibility, kaya siguraduhing maayos ang headlights at wipers at maghinay-hinay sa kalsada. Ulitin natin, dahil easterlies ang dominant ngayon, asahan ang pabago-bagong ulan at thunderstorms at seryosohin ang biglaang buhos dahil pwedeng magdulot ng flash floods at landslides. Pangalawa, kung nasa Zamboanga Peninsula, Palawan, Basilan at Tawi-Tawi, mas mataas ang tsansa ng mas maulang kondisyon, kaya mas kailangan ang pagbabantay sa baha at pagguho. Pangatlo, kung nasa eastern sections ng Luzon at Visayas, mag-ingat sa paglayag dahil moderate to rough ang karagatan at mas malakas ang hangin. At panghuli, tungkol sa posibleng low-pressure system sa Timog Silangan next week na maaaring pumasok sa PAR, huwag mag-panic. Pero manatiling updated dahil mas magiging malinaw ang track at lakas habang papalapit ang panahon. Manatiling alerto, manatiling handa, at manatiling nakatutok para sa susunod na update sa lagay ng panahon.